Ito po kasi talaga ang totoong sikreto sa overnight success. Makinig kayong mabuti kasi hindi ko na po ito i-share sa next kong mga videos. So welcome sa Rod TV. At ito nga po ang 10 kamalian ng mga small Filipino YouTubers. Nasa YouTube na nga po ako since 2017 and bilang isang YouTuber na may ganitong klaseng niche or topic, madami na rin ako napansing kamalian or nakita ng mga mali ng mga small Filipino YouTubers. At para sa year 2024, kung hindi mo pa rin ito papansinin, baka magsisi ka. Shoutout nga pala shoutout kay Titser Dig, kay Tia Marieta, kay Muksu Animation, and kay Kamakoys1164. Tapusin nyo lang po yung video hanggang dulo para malaman nyo kung paano kita shoutout. Mistake number 1, hindi gumagamit ng YouTube Shorts. Hindi ko naman sinasabi na gumawa na lang kayo ng YouTube Shorts all the time at iwan nyo na yung long form content nyo. Pero kung hindi ka pa kasi gumagawa ng isang YouTube Shorts, sayang naman. Naniniwala kasi ako na ang YouTube Shorts ang tulay para ma-direct sila sa long form content na ginagawa mo. So ideal talaga na every time na gumagawa ka ng long form content, dapat meron din itong YouTube Shorts and vice versa. Mas maganda sana na ganun yung gawin nyo. And kung nag-a-apply ka for monetization, mas nakakatulong din yun, mapabilis ang pag-reach mo sa requirements. So kung hindi mo pa nasisimulan gumawa ng YouTube Shorts, maganda na simulan mo na dahil meron na nga po itong monetization. Mistake number 2, nakakalimutan ng call to action. Ano ba yung call to action? Ito yung pag-remind mo sa viewers mo na mag-like or mag-subscribe sila. Pero hindi lang po yun about doon. As creator, bago mo sabihin yun, dapat nakapag-provide ka muna ng value. Para once na sinabi mo yun or binitaw mo yun sa audience mo, may encourage sila na mag-subscribe or mag-like sa video mo. Yes, no? Very paulit-ulit na siya sa mga YouTuber pero effective kasi talaga. Meron kasi talagang mga viewers na kapag hindi mo papaalalahanan, makakalimutan nila na mag-like or mag-subscribe sa channel mo. So as creator, maganda na ma-remind mo yon sa kanila. The best timing here is sabihin mo ito sa kalagitnaan ng video mo. After mo magpakita ng value or after mo magpakita ng something na magpapa-interest sa audience mo. Alam nyo rin ba na bilang isang YouTuber, nakakalimutan ko rin ang aking personal hygiene? Kaya naman big shoutout sa Percentage dahil pinadalhan nga po nila tayo ng mga solid na pabango. Ito yung paborito ko, yung PR7 na Ralph Lauren Polo Sport na inspired. Kung gusto nyo ng long-lasting na pabango, iba't ibang klase ng scent, iba't iba ang sizes, pang babae, pang lalaki, or pang unisex, i-check nyo yung Percentage sa Shopee app nyo. So napakarami mong choices kung sakaling gusto mo mag-try. Makikita mo ito sa Facebook, sa Instagram, at sa Shopee. Basta type mo lang ang Percentage. Mistake number 3, mag-delete ng mga videos. Kung hindi ka pa monetize at nag-a-apply ka pa lang for YPP, ang pag-delete ng video ay malaking kabawasan sa ating channel. Dahil kapag nag-delete po tayo ng isang public posted na video, mawawala na doon yung likes, yung comments, yung watch hours na nakuha ng video na yun. So as in lahat mawawala. So the more na nag-delete ka ng mga public videos mo, the more na nababawasan yung overall count ng views mo at watch hours. May separate video ako na ginawa kung ano ang mangyayari kapag nag-delete ka ng mga videos. Mistake number 4. Naniniwala ka na late na daw mag-start ng YouTube channel ngayong 2024. Well, totoo naman na marami ng influencer sa iba't ibang social media platforms. Facebook, YouTube, TikTok, and marami pang iba. Hindi naman porket 2024 na is late na gumawa ng YouTube channel. Hindi naman yun ganun. Mas maganda nga na mag-start ka ngayong taon kasi mas aware na yung society na meron talagang influencer sa kada lugar o barangay. So napakarami ng content creator ngayon at tanggap na yan ng mga tao. Actually, mas maganda nga mag-start ngayon ng YouTube channel kasi sobrang daming videos na magtuturo kung paano mag-start dito. Ganun din sa mga equipment na kakailanganin mo kung mag-i-start ka ng vlog. Napakarami na ring mga mics at camera na ginawa para sa mga vloggers. Kung usapang equipment, may playlist po ako na ginawa ng mga mic na review ko para magka-idea kayo kung ano nga ba yung mga mic na maganda gamitin for vlogging. So again, huwag ka maniniwala na late na gumawa ng channel ngayong 2024 kasi hindi pa. Ang kailangan mo lang gawin is ipakita mo yung originality mo at yung personality mo para mag-stand out sa iba. Kasi kung marami ng vloggers ngayon, marami ka na rin kakompetensya. Mistake number 5.
sinusunod na lang lahat ng advices. Ito para sa akin totoo to. Kasi lahat na kasi ng tao or kahit sino pwede magbigay ng advice or payo. Pero hindi po sa lahat ng oras yung advices na narinig mo ay applicable sa situation mo. So ang point ko dito, bilang ikaw, kailangan matuto ka kung paano mag-filter out ng mga advices na naririnig mo. Piliin mo lang kung ano yung tingin mo applicable sa'yo. And once na figure out mo na yung solusyon na yun, ikaw naman yung mag-share sa iba ng lesson. Mistake number 6, overhyping monetization. Tama naman na marami ng videos na nagtuturo kung paano ma-monetize ng mabilis. Wala rin namang masama na hangarin ng isang baguhang YouTuber na ma-monetize yung channel niya. Ang masama lang po dito is yung pag-set nila sa mindset nila na kapag na-monetize ka na, yun na yung finish line or yun yung endgame. But in fact, doon pala magi-start ang tunay na hamon. Maraming monetized channel ngayon ang hindi pa kumikita sa YouTube. Talagang monetize lang sila. Alam ko na iba sa inyo makaka-relate dahil nga po hindi po ganun kadali kumita kahit na monetize na ang channel mo. So kailangan gawin lang natin as short-term goal yung pagiging monetize. And yung long-term goal naman natin is yung maging successful yung video natin at maging effective ito sa tao. Kasi akala ng iba kapag monetize ka na, jackpot na, kumbaga pera na agad. Pero in reality, marami pa rin talaga ang natatagalan na makuha ang first YouTube sahod nila. Mistake number 7, nakakalimutan nating kumalma. Okay. Kapag gumagawa tayo ng video, the pressure is real. Iba yung feeling kapag nagsasalita ka na sa harap ng camera at naka-play na yung video. Feeling mo agad marami nang nanonood sa'yo. So mas nakakaramdam ka na ng pressure at mas nauutal ka na magsalita at mas halata na sa'yo na kinakabahan ka sa boses mo. Well, normal lang naman kabahan sa paggawa ng video kasi kung hindi ka naman talaga gumagawa ng video nung bata ka pa tapos bigla ka nag-YouTube or nag-vlog, di ba? Kakabahan ka talaga kasi kumbaga bagong mundo to. Pero ayun nga, kailangan mo lang munang kumalma. Baby, kalma. Ba't galit ka? Kung nag-video ka lang naman sa loob ng kwarto mo, kumalma ka, magdala ka ng tubig, rumelax ka, uminom ka. Kung mas komportable ka magsalita ng mabagal, edi ganun yung gawin mo para hindi ka ma-pressure. Normal lang talaga yan kapag baguhan ka pa lang or umistop ka tapos bumalik ka ulit sa pag-vlog. Makakaramdam ka talaga ng pressure ulit. Kasi kung magkakamali ka man or mauutal ka, pwede mo pa naman yan i-edit or i-cut out. Mistake number 8, wala ka masyadong tiwala sa sarili mo. My point here is maniwala ka na yung ideyang naiisip mo sa utak mo ay kaya mong gawin sa video mo. Alam ko na nandyan na yung mga AI tools, yung ChatGPT, or anything na AI related para matulungan tayo sa content natin. My point here is wag lang po tayo umasa sa AI completely. Dapat may tiwala rin po tayo sa sarili natin sa paggawa ng content. Sa pag-isip ng ideya, sa paggawa ng script, sa pag-edit, sa paglagay ng B-roll. Mas maganda kasi na tayo mismo yung gumawa, no, para masanay tayo sa bagay na yon. Mahirap kasi na parang gagawa ka ng content tapos gagawin mo, i-rely mo na sa AI lahat, hindi ka na magpapakita, hindi ka na gagamit ng boses mo, as in AI na lahat. So mahirap yung ganun. Maganda na magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka na yung ideya na gusto mong gawin is kaya mo naman pala talaga gawin sa video mo. Kaya nga tayo na sa YouTube sabihin you, di ba? It's about you. Hindi naman AI tube to di ba? So, dapat mas nangingibabaw pa rin yung ideya mo kesa sa AI. Mistake number 9, nakakalimutan mag-double check. Ito lang naman yung pagkatapos natin mag-edit ng isang video, nakakalimutan natin yung mga malilit na bagay na hindi na natin napansin dahil nga sa sobrang tagal na natin nag-edit. So, ang technique ko dyan is kung napagod ka kaka-edit, matulog ka muna tapos balikan mo yung in-edit mo then panoorin mo from start to finish. And pansinin mo kung may mga typographical error ba doon, may kulang na sound effects, meron ka ba doong hindi na blurred out na mga importanteng detalye sa video mo. So, make sure na i-double check mo yan bago mo i-upload sa YouTube para once na in-upload natin, hindi natin pagsisisiyan or hindi na tayo magdi-delete pa ng video para i-re-upload ito kasi medyo hassle talaga. Mistake number 10, naniniwala ka pa rin sa overnight success. Ito po kasi talaga ang totoong sikreto sa overnight success. Makinig kayong mabuti kasi hindi ko na po ito i-share sa next kong mga videos. Wala talagang overnight success. Sabi nga nila, YouTube is not a sprint, it's a marathon. Hindi po ito pabilisan or paunahan makarami or makakuha ng sobrang daming subscribers
and viewers. Ito po ay isang long journey ng mga creator kung saan ini-express nila yung gusto nilang sabihin through their content at unti-unti silang mag-grow from doing it. Lahat ng success na iniisip mo ay makukuha mo rin kung alam mo yung tamang sistema dito sa YouTube. If gusto mo mag-trend or sumikat lang agad, baka mahirapan ka. Baka masaktan ka lang kapag hindi agad nangyari. So, what I want you to do is mag-focus ka kung paano ka mag-grow, kung paano ka mag-improve as content creator, and paano mo mapaparami yung mga taong nanonood sa'yo. Kasi nga, every time na gumagawa ka ng video, pa-improve ka na niya ng pa-improve hanggang sa gumaling ka at umayon sa'yo yung panahon. At yung success na tinutukoy mo ay makukuha mo na rin. Normal lang naman magkamali ang isang tao. Actually, ang pagkakamali sa isang tao, minsan ito pa yung humuhubog or minsan ito pa yung nagtuturo sa atin kung paano tayo mas magiging magaling, kung paano tayo mas magiging matapang sa pagharap ng reality or ng real world. So kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube, normal lang po na magkamali, pero mas maganda na sa pagkakamali na yon is matututo tayo at mas magiging better tayo. So ikaw, ano yung mistake na pinaka nakarelate ka or pinaka nagustuhan mo? I-comment mo yun sa baba with #RodTV pa-shoutout. Para sa next ko pong video, masya-shoutout po kita. Kung gusto nyo pala mapanood or malaman kung ano yung 5 bagay na gagawin ko kung sakali mag-i-start ako ng YouTube channel, panoorin nyo na lang yung video na lalabas sa end screen natin at makita-kita tayo sa video na yun. Thanks for watching. This is RodTV and peace out.